At siguro, isang magandang verse, pero nasa lesson din naman natin to, para pinaka-key verse natin ngayong gabi ay Colossians chapter 4, verse, verse 2. Colossians chapter 4, verse 2. Pero bago yan, manalangin muna tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagkilos nyo sa aming mga buhay at maging sa inyong katawan dito po sa BGCC. Salamat po dahil alam namin na kayo ang tumulong sa amin na makarating ngayong gabi. Maraming kaming pwedeng ibang gawin pero salamat dahil kayo ang naglagay sa aming puso ng kauhawan, ng pagnanasa na talagang kami ay dumalo sa inyong pagtitipon at aming patuloy na maranasan ang presensya nyo. Kaya Panginoon, ngayong gabi, dalahin ko po na kayo ang tunay na mangusap po sa amin. Kayo po, Panginoon, ang magturo sa amin paano pa kami lalo magiging isang mapanalangin iglesia at paunawan niyo po sa amin yung talagang kahalagahan na kami ay dumadalo sa mga pagtitipon ng pananalangin. O Diyos, kayo po ang muling mag-ingat, gumabay at magpahayag sa amin sa gabing ito at itago niyo lamang po ang iyong lingkod sa likuran ninyo, Panginoon, ng iyong kalwalatian. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Ayan. So, in-encourage ko rin kayo, no, dun sa hindi pa nakapag-commit, no, sa ating 40 days, no. Although, alam ko, majority sa inyo ay nag-commit na, no, sa ating 40 days prayer and fasting. At siguro, katulad ng ginawa ni Sister Lee, na maganda na pwede rin nating i-share, no, i-testimony kung ano yung ginagawa ng Panginoon nung tayo ay talagang nag-commit, no, na manalangin sa buong araw na yan. Alam ko yung iba maaring hindi na nakaya yung hanggang kinabukasan, pero okay lang yon, no? Yung iba siguro sa gabi ay nag-break na sila ng fast nila, okay lang yung mga kapatid. Hindi naman talaga compulsory yun, no, na kailangan talaga gawin mo hanggang ano. So ngayong gabi, ang ating topic ay how to build a praying church. At alam ko tayong lahat gusto natin na ang VGCC ay maging isang praying church. So meron tayong mga mapapag-aralan dito na ano bang, halimbawa, makikita natin kung ano bang kaibahan ng isang church na nananalangin sa isang church na talagang devoted sa prayer, no? Meron pang ganun, no? Yung may pagkakaiba 'yon. Tapos titingnan natin later on ano mga practical na pwede natin gawin para lalo tayong lumago sa panalangin. Okay? So, tingnan niyo yung mga lesson ninyo. Meron lang ditong isang mahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan, no? Na ano 'yon? Na bago natin magampanan o bago natin matupad yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, kailangan muna tayong tumuon sa Panginoon at kailangan muna tayong mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Amen, mga kapatid? So, meron dyan sinabi, no? Fulfillment follows fullness. Yung fulfillment, meron ditong definition, ano? Sabi diyan, the fulfillment of Christ's purposes on earth. Yung ating matupad, yung mga layunin ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo. So, yun ang ibig sabihin ng fulfillment. Pero, kailangan muna na tayo ay makaranas ng fullness. Kaya naalala niyo yung mga topic natin, lalo na nakaraan, tungkol saan? Paano tayo tungkol sa Holy Spirit, di ba? Paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Kasi kailangan mo nang mapuno muna tayo bago tayo gamitin ni Lord. Amen, mga kapatid? Once a local church is full of the Holy Spirit, it is filled
with prayer. Kapag ang isang lokal na iglesia ay puspos ng banal na Espiritu, yung iglesia na yon ay puspos din ng panalangin. No? Dahil ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng panalangin eh. Siya yung tumutulong sa atin para manalangin. Yung nangyari kay Ate Rolina, hindi niya nagawa yun sa sarili lang niyang kakayanan o lakas. No? Ang banal na Espiritu ang tumulong sa kanya. Biro mo, nakapanalangin siya ng 7 oras. No? Hindi niya mamalayang oras. Pwede talaga mangyari yun. Sa ating pananalangin, hindi na natin namamalayan ng oras. Akala natin, maiksi lang, pero ang haba na pala. No? So, at kapag ang church, ang isang local church, ay puspos ng panalangin, lalo naman siyang napupuspos pa ng banal na Espiritu. Okay, so parang tuloy-tuloy, di ba? So pag tayo puspos ng banal na Espiritu, lalo tayong nagiging mapanalangin, at kapag tayo lalong nagiging mapanalangin, lalo pa tayong mapupuspos ng banal na Espiritu, at lalo pa tayong magiging mapanalangin, no? And so on and so forth. So, sabi rito, every healthy Christian and every vibrant church have 3 things in common. Ang bawat malusog na Kristiyano, no? So, pag sinabing malusog na Kristiyano, anong tinutukoy doon? Hindi yung physical, di ba? Ang tinutukoy diyan yung spiritual, di ba? Okay, so ang bawat Kristiyanong malusog sa kanyang spiritual na buhay at bawat iglesia na buhay, no, vibrant, meron daw 3 bagay na common sa kanila. Yung focus, ano yung 3? Nakita niyo dyan? Focus, fulfillment, focus, fullness, and fulfillment. So ano yung focus? Focus on the supremacy of Christ. Kailangan tayo ay parating nakatuon sa kadakilaan ng ating Panginoong Yesus. Amen, mga kapatid? No? Naalala niyo yung mga pinag-aaralan natin, yung Church on Fire, no? Na ang Panginoong Yesus ngayon, hindi na siya yung sabihin natin yung Kristo na naglalakad, no, dito sa mundo at nakapako sa krus. Hindi na. Ano na siya ngayon? Siya ay maluwalhati na, no? Glorified, no? Na nung nakita siya ni Apostle John, halos hindi siya matitigan ni Apostle Juan, no? Dahil napakaningning niya, di ba? Okay? So kailangan nakatuon tayo sa supremacy, no? Yung kadakilaan, yung kaningningan, yung kataasan ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, yung fullness. Ito na nga yung kailangan tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Ang gawain din naman ng banal na Espiritu ay para itaas sino? Ang Panginoon. Okay? At pangatlo, pag tayo ay nakafocus kay Lord, tayo ay puspos ng banal na Espiritu, mangyayari na yung pangatlo, yung fulfillment. Okay? And every God-encountering prayer meeting normally includes these 3 principles. So, bawat pagtitipon sa panalangin na kung saan ating naengkwentro, nararanasan ng Panginoon, mapapansin daw na yung 3 elemento na to ay present. No? Yung nakatuon tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kapuspusan ng banal na Espiritu, at pag yun ay nangyari, tutulungan tayo ni Lord na magawa yung kanyang misyon para sa atin. Okay? So meron ditong nilagay lang dito yung yung sumulat dito, yung mission statement ng College of Prayer. Ano sabi diyan? Basahin natin yung nasa itim na, no? Sabi diyan, reaching a lost world through a revived church. Okay? Pag-abot sa isang mundong napapahamak sa pamamagitan ng isang revive o isang
Ano bang pagkaunawa natin sa revive? Parang muling binuhay, ano? Okay? Lalong nabuhay. Okay? Parang dati ay naghihingalo na, di ba? Parang ah, paano kasi maring nanlalamig na, no? Pero nakaranas ng revival, no? Yung muling pagbangon o kaya ah, pagpapasigla ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung kayo ay nakapagbasa, no? Pero alam niyo, maraming sa history ng Iglesia ng Panginoon, maraming mga nangyari, mga tinatawag na revival. No, alam niyo ba 'yon? Yung mga tinatawag na yung mga revival o kung saan talagang binuhos ng Panginoon yung espiritu niya, kaya yung mga Kristiyano ay lalong naging sila, no? Lalaging masigasig para kay Lord, di ba? At para sa ating mga full gospel, no? Yung mga sabihin nating nasa ano kasi tayo, parang nasa nasa parang Pentecostal, no? Na na paano ba tawagin 'yon? Na ng Christianity, ang isang nangyaring revival na sinasabi ng marami na doon talaga nagsimula yung modern day Pentecost, yung Azusa Street Revival. No? Anyway, binanggit ko lang 'yon, no? Pero maganda later on siguro malaman natin kung ano nangyari doon sa yung revival na 'yon, no? 'Yun ay sa US nangyari. At dahil doon nagkaroon talaga ng malawakang pagbuhos ng Banal na Espiritu. Okay? Anyway, so sabi rito, tingnan niyo yung Lord's Prayer, yung panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon. The beginning of the Lord's prayer pattern follows this threefold template. So, di ba yung tinuro sa atin ng Panginoon na panalangin? Una, sabi doon, Our Father in heaven, hallowed be your name. So, nakafocus tayo sa Panginoon. No? May kopya pa ba para kay Sir Pearly? Nakafocus tayo sa Panginoon. Doon sa panalangin. Okay? Then, fullness. Yung, ang sabi rito, yung Matthew chapter 6 verse 10, Your kingdom come. No? Dumating nawa ang iyong kaharian. No? Parang hinihiling natin na tayo ay sabihin nating pagharian ng Panginoon. Okay? Fullness yon. And fulfillment, your will be done on earth as it is in heaven. No? Mangyari na ang kalooban nyo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Okay? Now, isa ring halimbawa, makikita natin sa Book of Ephesians, yung ganitong threefold template. Pero hindi natin to babasahin na. Halimbawa, tanong ko lang, nabasa niyo na ba ang buong aklat ng Epeso? Nabasa niyo na? Ephesians? Siguro, palagi ko naman tayo, nabasa na natin yan. At alam niyo na, kung mapapansin niyo, halos lahat ng mga epistles o sulat ni Apostle Pablo, yung unang bahagi, kalimitan, yung katuruan. No? Katuruan muna siya tungkol sa Panginoon, kung sino ang Panginoon. Maring katuruan tungkol sa kaligtasan. Pero pagkatapos nun, magbibigay na si Apostle Pablo ng mga practical na sabi natin mga gabay, no? Sa pang-araw-araw na buhay natin. So actually, yung first part usually ng mga epistles ay sabihin natin doctrinal. At yung second part nun ay practical na. Okay, kumbaga nililay muna ni Apostle Paul yung foundation. Tapos sasabihin na niya ano naman ang gagawin natin dahil alam natin ito. So sa Book of Ephesians, yung Ephesians chapter 1 verses 1 to 14, kung mapapansin niyo sa Bible niyo, mga ano yan, patungkol yan sa mga spiritual blessings na meron tayo sa Panginoon. Okay? Hindi na natin babasahin ngayon, pero I encourage you na basahin nyo. Yan yung mga pinlano ng Diyos na
mangyari sa mga nilikha niya. Babasa natin yan dyan. So ang focus dyan, yung ano yung plano ng Diyos. Kumbaga, ang Panginoon ng ano yan, ang focus niyan. Pangalawa, yung fullness, Ephesians 1:15 hanggang chapter 3 verse 21, nakita ko rito, meron ditong dalawang panalangin. May dalawang panalangin, halimbawa, sa Ephesians chapter 1, magmula sa verse 15, no? At hanggang verse 23, no? Yan yung pinapanalangin ni Pablo na, Panginoon, buksan niyo po yung mata ng aming pananampalataya para lalo namin kayo makilala. Para lalo naming malaman yung kayamanan ng pag-asa na meron kami. Na lalo naming maunawaan yung dakilang kapangyarihan niyo para sa amin na sumasampalataya. No? Parang prayer na lalo tayong mapuspos ng spiritual na pangunawa, pagkakilala sa Panginoon, no? Maganda yung part na yan. Sa chapter 3 naman, kung mapapansin nyo, meron uling panalangin dyan. At yan ay mabasa naman natin sa verse 14 hanggang verse 21. Kung nabasa nyo na ito yung pinapanalangin ni Pablo na maunawaan natin kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Yung sabi niya na pinanalangin niya dyan na sa verse 18 ng chapter 3, magkaroon daw tayo ng kapangyarihan para maunawaan natin yung lawak, yung haba, yung taas at yung lalim, no, ng pag-ibig ni Kristo. No? No? At maunawaan natin itong pag-ibig na to na di malirip, para tayo ay mapuspos. Mapuspos tayo ng sukat ng kapuspusan ng Diyos. So ang focus dito ni Pablo, yung mga Kristiyano, mapuspos sila. No? Mapuspos ng spiritual na kaalaman, no? Pagkakilala sa Panginoon. Then, pag tayo'y napuspos nun, magwala sa chapter 4, ano na yan, mga practical na ganito tayo mamuhay ngayon. Okay? Hindi natin babasahin yan. Pero, so nakita niyo yung pattern, fullness and fulfillment is the key to a healthy church life. Ito ang susi ng malusog na sabihin natin, buhay ng isang iglesia. Kailangan muna mapuno tayo, mapuspos tayo. At pag mangyari yon, matutupad na natin pinapagawa ni Lord. Amen, mga kapatid? Okay, so binasa natin kanina, nabasa nga ba natin ito? Colossians chapter 4 verse 2. Basahin nga natin sa second page. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Okay? So ano ba itong devote na sinasabi? Sa Tagalog, paano ba sinabi sa Tagalog? Pakibasa? Amen. Hindi ba pag sinabing devote o kaya devoted, anong pinapakita nun? Talagang yung Ben. Okay. Paano ba? Di ba halimbawa sa atin, minsan sabihin natin, ay mga deboto to, no? Mga deboto to ng ng Nazareno, di ba? Di ba? Di ba? Halimbawa lang naman 'yon, pero hindi natin in-encourage 'yon, di ba? Pero kita niyo yung mga deboto sa Poong Nazareno, no? Talagang kahit siksikan, di ba? Kahit maipit sila, kahit madaganan sila. Ang gusto nila, mahawakan nila yung di ba? Okay. Okay, pero alam natin yun, idolatry yun. Okay, pero tingnan niya, sabi dito, devote is the Greek word proskartereo, which means to adhere to. Ibig sabihin pag sabi adhere, ikaw ay sumunod. To lock on, no? Parang talagang nakakapit ka, no? And refuse to let go. Hindi ka talaga bibitiw, no?
Okay? Single-minded devotion. Talagang ah, isa lang talaga ang ano mo, ang focus mo. Alam mo, naalala ko tuloy yung yung mga unang Kristiyano sa Acts chapter 2, kung hindi ako nagkakamali. Meron sinabi diyan na ah, yung mga unang mga mananampalataya ay they were, sabi sa verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So kita nyo, yung mga early Christians, they were devoted to prayer. Okay? So, sabi rito, every church prays, but not every church is devoted to prayer. Kaya mamaya, titingnan natin, ano may sabihin ng devoted to prayer? Yung church ay devoted sa prayer. Pwede nating tingnan na rin siguro, ang BGCC ba ay devoted sa prayer? Okay, tingnan natin na mamaya. Evaluate your church according to these distinctives. Okay, so una rito, may dalawang column dyan. Una, a church that prays. Pero pangalawa, a church devoted to prayer. Okay, a church that prays about what it does. So, di ba, pag meron tayong mga gawain, pinag-pray natin yung mga gawain natin. Di ba? Kung meron tayong mga plano, pag-pray natin yung mga plano natin. Pero, a church devoted to prayer does things by prayer. Ayok sabihin ng does things by prayer. Gumagawa sila, at habang sila gumagawa, sinasamahan nila ng panalangin. Amen? Hindi yung sa simula, sige, pray natin. Di ba? Pray natin, magawain natin. Pero habang ginagawa mo na, parang, sige, sa sarili na nating, kakayanan. Hindi. Pero, parang ang nakikita ko rito, yung prayer accompanies your doing. Habang gumagawa ka, habang naglilingkod ka, nananalangin ka pa rin. Amen, mga kapatid? Pinapagabay mo sa Panginoon yung mga gagawin mo. Pangalawa, praise at their convenience. Yan. So, itong church na to, nagpe-pray pero pag convenient lang kami. Diba? Ayaw namin yung mga overnight prayer meeting. Para kasi nakakapuyat yun, diba? Ayaw namin ng mga mga morning watch prayer meeting, di ba? Okay? Okay. Parang manalangin na sila pag yung pag conveniente. Hindi yung magsasakripisyo ka maigi, no? But a church devoted prayer prays at God's command. So nanalangin dahil inutos ng Lord na manalangin. A church that prays when there are problems. So mananalangin na sila pag may mga problema. Di ba? Kung kukunti na yung ating pondo, pray tayo. Di ba? Kailangan natin ng bagong mga gamit, pray tayo. Di ba? Doon lang sila nagpe-pray. But a church devoted to prayer prays when there are opportunities. Okay? Ibig sabihin, hindi lang na pinag-pray yung mga problema, pero nagpe-pray sila doon sa mga oportunidad na binubuksan ng Panginoon. No? Ibig sabihin, nakatuon sila doon sa yung gagawin ng Panginoon. Na hindi sila nakatuon doon sa problema lang. A church that prays has guilt, knowing that they should pray more. Okay? Alam nila, dapat lalo silang manalangin, pero hanggang doon lang. No? Medyo nagigilty sila na hindi tayo masyadong nanalangin. But a church devoted to prayer has joy. Amen? Desiring to pray more. Okay? So, magalak tayong nananalangin. Amen, mga kapatid? At gusto nating lalo pang manalangin. Okay? A church that prays announces special time of prayer and some in the church show up. Meron tayong congregational prayer and fasting sa darating na February 28, no? At sabi rito, ang church na nanalangin, may ilan lang na a-attend. Okay? But a church devoted to prayer announces special time of prayer and everyone in the church shows up.
Amen? Parang hindi pa yata tayo ganun, ano? Okay, hindi pa talaga devoted sa prayer yung buong church. Di ba? Kami-kami, sila-sila. Tayo-tayo. Ano yan ang i-goal natin. Okay? Hindi ko inaano to para maano tayo. Siyempre, ah, pinalalago pa rin tayo ni Lord. A church that prays, ask God to bless what it's doing. O, kung anong ginagawa nila, pinag-pray nila na pagpalain ni Lord yon. Maganda, tama naman yon. But, a church devoted to prayer does what He is blessing. So, ano pagkaiba nun? Does what He is blessing. So, kung ano yung nakikita nila kung saan kumikilos ang Lord, sumasabay sila doon. No? Parang ating Panginoon Jesus, minsan sabi niya, ang ginagawa ko lang naman, yung nakikita kong ginagawa ng aking Ama. Di ba? No? A church that prays is frustrated by financial shortfall, backs down from projects. Ay, wag na natin gawin yan dahil kulang ang pondo natin. Di ba? Wag na tayong mag-start ng ah, halimbawa, gawain dun sa dahil layo, layo nun. Kailangan ng pamasahe, di ba? Yan. Okay? But a church devoted to prayer is challenged to fast and pray through times of financial shortfall, receives money by faith, and then moves ahead with its projects. Ano sinasabi lang dito, hindi sila ah, hindi sila na-discourage sa yung mga nakikita nilang kakulangan, no? Kaya yung limitasyon, yung halimbawa, limitado yung resources ng church. So hindi sila yung, ay, wag na lang natin gawin dahil wala naman tayong sapat na pondo. Pero yung church na talagang devoted sa prayer, hindi. Ipagpa-fast nila, ipagpa-pray nila yon. At natatanggap nila yung financial blessing ng Lord at nagpapatuloy sila. Amen, mga kapatid? No? So, alam ko, marami tayong mga pinaplano, mga gustong gawin. Sige, okay lang. Mangarap lang tayo. No? Libre naman ang mangarap. Amen? Dahil sabihin, wag tayong tumigil, no, na mangarap, di ba? At patuloy tayong manalangin at mag-ayuno. Okay? Okay, a church that prays thinks they are too busy to pray. Naku, ang dami nating mga gawain. Wag na tayo masyadong meron pa tayong magkakaroon pa tayo ng day of prayer, magkakaroon pa tayong ganito, no? But a church devoted to prayer know that they are too busy not to pray. Ano yung sabihin nun? Dahil marami tayong ginagawa, lalo pa tayong dapat manalangin. Amen? No? Parang si Martin Luther, siya yata yung nagsabi na, ang dami kong gagawin sa araw na to. Kaya kailangan gumising ako ng mas maaga. Magbigay ako ng 3 oras sa panalangin. Di ba? Kasi marami siyang gagawin so maraming panalangin ang gagawin niya. Di ba? Kaya yung mga maraming gawain, kailangan natin ng marami ring panalangin. Okay? Ako minsan, tatanga ako Lord, ba't madalas yata akong magising ngayon ng hindi na talaga ako yung nakakatulog ng tuloy-tuloy. Talagang nagigising ako, 2 oras, 3 oras, nakatulog na ako, gigising ako. Tapos, pag nakatulog ako, magigising na naman ako. No? Iniisip ko na maring tinatawag ako ni Lord na lalong manalangin. Amen? Minsan iniisip ko, meron ba akong dapat ipanalangin? Okay? Sees its members as its mission field. Okay? Yan ang church that prays. Para bang ang dapat nating asikasuhin yung mga miyembro natin. No? Parang doon na nakafocus sa mga members ng church. Pero
Yung isa naman, sees the world as its mission field. So nakikita natin, meron pang malawak na, ano tawag doon? Na anihin. Malawak pa yung anihin. Anihin. Okay? Yun ang nakikita nila. Hindi sila naka-focus sa sarili nila. Okay, sabi rito, sacrifice prayer for other things. Sinasakripisyo yung panalangin. No? Ibig sabihin, hindi talaga binibigyan ng priority yung prayer. Iniisang tabi nila yon kung merong ibang dapat gawin. Pero a church devoted to prayer sacrifice other things for prayer. Hindi pwedeng mawala yung prayer. May isasakripisyo na namin ibang gawain basta yung pananalangin hindi namin isasakripisyo yan. Amen? Does things within its means. So gumagawa lang siya ayon sa kanyang kakayahan. But yung church devoted to prayer does things beyond its means. Okay, kasi hindi nga siya nakatuon lang doon sa kung anong meron siya. Nakatuon siya doon sa kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano kayaman ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos. At pinakauli, a church that prays uses God. Ibig sabihin, naman niyo yun, kumbaga uses God, parang ginagamit na lang ang Diyos para ma-meet yung mga nila, yung mga plano nila, no? Tatawag sila sa Panginoon. Pero pag wala na, hindi na rin nila masyadong tatawagin ng Panginoon. Pero ito, a church devoted to prayer is used by God. Hindi tayo ang gumagamit sa Diyos, ang Diyos ang gumagamit sa atin. Nagpapagamit tayo sa Panginoon. Now itong susunod na babasahin natin, mga suggestions to para ang isang church ay maging praying church. But it doesn't mean na agad-agad dapat gawin natin yan. Kasi mamaya meron tayong mababasa dyan na hindi natin agad-agad na magagawa. Pero number 1, basahin nga natin number 1, a praying church is built by a praying pastor. Yan. Okay? So, ang church ay magiging mapanalangin kung ang pastor ay mapanalangin. Amen? Siyempre, like, kung anong example ng leader, yun ang susundin. Okay? At niniwala ko na ang mga nilagay ng Panginoon na lingkod niya sa BGCC ay mga lingkod niyang mapanalangin. Niniwala ba kayo doon? Huh? Okay. Sa Romans chapter 1, verses 9 to 10, sabi ni Apostle Paul, I remember you in my prayer at all times. Inaalala ko yung sa aking panalangin sa lahat ng panahon. And number 2, a praying pastor builds praying leaders. So, ang isang mapanalangin pastor ay nagtataguyod o kaya lumilikha ng mga mapanalangin mga lingkod o kaya mga leaders. Okay? So katulad ng ating Panginoong Yesus, ito, nakita na natin ito dati, na nung nakita ng mga alagad ang Panginoong Yesus, kung paano siya manalangin, patapos siyang manalangin, sabi ng mga alagad niya, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. Okay? So dahil si Lord ay prayerful, so ang kanyang mga binild ng mga disciples ay mga mapanalangin ding mga disipulo. Amen? Diba? Tawagan natin sa kanila ay upper room disciples. No? Kasi nung umalis na si Lord, ang ginawa nila, nagkatipon sila sa upper room ng ilang mga araw din yon. Nananalangin sila habang inantay nila ang kapuspusan o ang pagdating ng Banal na Espiritu. Number 3, kingdom leaders recruit personal prayer partners. Okay. So, mahalaga din daw na mga leaders ay nagre-recruit ng mga personal prayer partners. Now, siguro masabi ko lang,
merong yung mga nababasa ko na yung mga nasa ministry ng intercession, meron sila talagang parang may iba't ibang level ng prayer partners. No? Meron yung talagang yung tao na yon ay talagang parati kang pinapanalangin, no? Meron ng iba na hindi naman ganun ka sabihin natin ka-intense yung panalangin na gagawin nila sa iyo. Pero siguro ang mahalaga lang dito ay makita natin yung kahalaga na merong nananalangin para sa atin. Dahil si Apostle Paul, malimit, humingi siya ng panalangin sa mga kapatiran. Halimbawa sa Ephesians chapter 6 verse 19, sabi niya, "Pray also for me." Ano yung hiningi niya ng prayer sa Ephesians chapter 6 verse 19? Humingi siya ng panalangin na bigyan siya ng sabi rito, no, na whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Verse 20, pray that I may declare it fearlessly. So, humingi siya ng panalangin na may pahayag niya yung ebanghelyo na walang takot, ng buong tapang. Amen? No? Pero alam niyo, hindi lang ito ang pagkakataon na sinabi, humingi si Pablo ng panalangin. Siguro isulat niya na lang to, wala yan sa notes. Pero sa Romans chapter 15 verse 30, Roma 15:30, humingi siya ng panalangin. Sabi niya, I urge you to join me in my struggle by praying to God for me. Okay? Hihikayat ko kayo na makiisa kayo sa aking pakipagbaka sa pamamagitan ng pananalangin nyo para sa akin. Okay? Naalala ko tuloy, malimit, pag alam ko medyo physically, halimbawa, kulang ako sa tulog o kaya at magpipreach ako ng Sunday, humihingi talaga ako ng prayer. Meron akong mga kapatirang nilapitan, sabihin ko, pag-pray niyo ako. Kasi alam ko talaga na na hindi madali, no? Hindi simpleng bagay lang yung mangaral ka, no? Ng salita ng Panginoon. So, humingi ako ng panalangin. Actually, ang una ko talagang hininga ng panalangin si Pastor Nap. No? Bago ako tumayo, humingi ako ng prayer kay Pastor. At ganoon din si Pastor, bago siya tumayo, humingi siya ng prayer sa akin. Nagpe-pray kami. No? At purihin ang Panginoon, alam niyo, yung mga panahon na akala ko physically I'm weak, pero pagkatapos noon, merong magsasabi sa akin na talagang na-bless sila sa message. Kung kailan ako mahina, kung kailan alam ko na hindi ako gano'n talaga ka-strong physically. Pero malaki ang nagagawa ng panalangin. Amen? So, ganoon din sa inyo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 25, humingi rin siya ng panalangin sa mga Thessalonian believers. Sabi niya, simple lang naman, brothers, pray for us. Yun lang yung sabi niya. Okay, next page. At si Paul ay merong prayer partner. Sino yung prayer partner niya? Si Epaphras. Ito si Epaphras ay sabi nga isang magandang halimbawa ng isang tao na tapat sa panalangin. Sabi sa Colossians chapter 4 verse 12. Sino pwede magbasa na sa Tagalog? Colossians 4:12. Sige, Ate Relin. Okay. So, binanggit niya rito si Epaphras. Na itong si Epaphras ay, sabi na, he is always wrestling. Alam niyo siguro yung wrestling, di ba? Sino dito mahilig ng wrestling? Yan. Si Pastor mahilig. Okay. Wrestling in prayer for you. So talaga nakipagbuno
no, na talagang talagang laban talaga sa panalangin. Para yung mga kapatiran ay, sabi diyan, sila ay tumayong may katatagan sa lahat ng kalooban ng Diyos, ganap at may buong katiyakan. Okay, so ganun si Epapras. Alam niyo ba na marami rin sa mga great evangelists na ginamit ni Lord, meron talaga silang prayer partner. Si Billy Graham, meron talagang nananalangin para sa kanya. No? Kahit yung sila Charles Finney, no? Nababasa ko yan. Meron talagang isang, hindi lang, pero meron sa talagang tao na palang yung parati yung pinapanalangin yung mga lingkod na yun ng Panginoon. Pero syempre marami pang nanalangin sa kanila. Okay? Philemon 22, I hope to be restored to you and answered to your prayers. Sabi ni Pablo, umaasa ako na ako ay makabalik, no, para siguro ibig sabihin nito, no? Bilang tugon sa inyong panalangin. Okay, magbigay pa ako ng dalawang verse, sulat niyo na lang to. 2 Corinthians chapter 1 verse 11. 2 Corinthians chapter 1 verse 11 at saka Philippians chapter 1 verse 19. Okay, 2 Corinthians chapter 1 verse 11 saka Philippians chapter 1 verse 19. Diyan sa mga talatang yan, sinasabi ni Pablo na naniniwala siya na malaki ang nagagawa ng pananalangin ng iba para sa kanya. No? Lalo na doon sa 2 Corinthians, sabi niya, niligtas kami ng Panginoon at alam kong patuloy kaming ililigtas sa pamamagitan ng inyong panalangin. Sabi niya sa mga taga-Korinto. Okay? Number 4. Praying churches appoint a prayer leader and a prayer team to mobilize prayer throughout the church. Now, isa ito sa sinasabi ko kanina na hindi lahat dito ay agad-agad natin magagawa. Halimbawa na lang. Halimbawa sa church natin ngayon, wala talagang prayer, sabihin natin prayer ministry. No? Dati meron. Di ba, mga kapatid? No? Siguro nabutan nyo yung mga dati, yung mga kababaihan. No? Merong tawag na intercessory, prayer intercessor. Yan ang tawag sa kanila, prayer intercessor. No? Pero nakalulungkot na hindi nagtagal yung prayer intercessors na yon. No? Hindi na ako magbibigay ng mga detalye. Pero sa ngayon wala muna tayo. So yan. Pero kung lobby ng Panginoon, no, i-reveal naman yan, i-impress naman yan, Lord, sa puso ng ating pastor O kailangan natin talagang magkaroon uli ng mga prayer warriors. No? Pero sa ngayon, lahat tayo ay prayer warrior. Amen, mga kapatid? Amen? No? Hindi lang nalilimitan sa isang grupo, pero tayong lahat ay mga mandirigma sa panalangin. Amen? Amen? So, hindi lang mga nanay, pati mga tatay, pati mga kabataan, mga young adult, di ba? Kahit mga bata. Amen? Okay, next. Sa Acts 13 verses 1 and 2 kasi, sabi lang dyan, na dun sa iglesia sa Antioch, meron doon mga propeta at tagapagturo, at habang sila sumasamba at nag-aayuno, nangusap ang banal na Espiritu. Pero walang nabanggit dito na merong leader in prayer. Okay? Pero may ibang mga churches meron silang ganon. I believe maganda rin naman yon. Pero siguro sa ngayon sa atin ay hindi pa muna. Okay? Number 5, praying churches have a consistent all-church prayer meeting. Dahil sabi sa Acts 1:14, they all joined together constantly in prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So yung mga iglesyang mapanalangin daw, meron silang tuloy-tuloy o yung consistent, patuloy nilang ginagawa na
pagtitipon sa manalangin na para sa buong iglesia. Halimbawa sa atin, ano yung mga ganong mga all church prayer meeting natin? Okay, congregational prayer and fasting. Yan. Ano pa? Meron tayong morning watch prayer meeting. No? Okay. Yung overnight, depende yon sa cluster. Pwedeng meron silang freedom na kung hindi man sila mag-morning watch, mag-overnight sila. Okay? Katulad ng ginawa nun sa Bears of Hope. Okay? So, yun yung mga prayer meeting natin. Pero, yung early church, talaga silang lahat sama-sama. No? Sa ating church, hindi lahat sumasama. No? So, maring iba may dahilan talaga, pero basta patuloy lang tayo. Huwag tayong tumingin dun sa ay iba hindi nakaka-attend, no? At huwag din tayong tulad ng paalala ko, hindi porke tayo nakaka-attend parang medyo naman tayo parang mas spiritual ang pakiramdam natin sa sarili natin. Hindi, huwag ganoon. No? Biyaya ng Lord lang kaya nagagawa natin 'yan. So, nandiyan lang tayo para may panalangin sila. Okay? Number 6, praying churches call for extra or ordinary prayer times. So, bukod dun sa mga all church prayer meeting na yun, sabi nga dito, mga sample extraordinary prayer times. Pero bago pala yan, sabi sa Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and keep on praying for all the saints. Tingnan niyo, meron kayong napansin dito sa verse na to. Ano yung salitang paulit-ulit? Yung nauulit. Praying, sige, isa. Ano pa? Tama, yung pray kasi 3 beses na nabanggit. Ano pa yung salita na paulit-ulit na binabanggit? Wala na kayong makita? Meron pa. Anong salita? Ha? English. Yung dito. Pwede rin sa Tagalog. Ano salita? 3-letter word. All. Tingnan nyo. All occasions. Mananalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. All kinds of prayers. Lahat ng uri ng panalangin. All the saints. Papanalangin natin ang lahat ng mga kapatiran. Amen? Tingnan nyo, no? Ganon ang gusto ni Lord na panalangin. Sa lahat ng pagkakataon, lahat ng uri ng panalangin, at lahat ng mga mananampalataya ay pinapanalangin natin. Ito yung ginagawa lang iba, meron silang nights of prayer, meron silang 8 days of prayer, no? Meron ibang church, pag nagsimula yung bagong taon, meron silang 1 week of prayer, di ba? Okay? Meron prayer for missionaries, prayer for schools, special prayer assignments, pre-service or mid-service prayer. Siguro ito yung bago magsimula yung gawain, may mga nagpipray. Pero sa church natin, ang isang ginagawa na natin yung 40 days of prayer and fasting. Okay? 40 days ng prayer and fasting. Kasi si Lord nga nanalangin, ilang araw? 40 days. Siguro doon natin nakuha yata yun, no? 40 days. Okay, pero gusto natin talaga na within that 40 days, talagang may lalong ma-motivate yung mga kapatiran na manalangin. Okay? So nakakatuwa naman yung lahat ng 40 days na yan, meron tayong kapatiran na nag-commit. No? At ako naman, sa part ko, meron ako sinishare na prayer devotion araw-araw. No? Hindi ko alam kung nababasa yung lahat. No? Yan. Bisa iniisip ko, ano kaya, Tagalogin ko kaya? Para okay. Yung nga lang, extra effort sa part ko. Okay, okay sige. Tuloy natin. Pero I hope na talagang magkaroon tayo talaga ng
paglago sa buhay panalangin natin, no? At maranasan natin lalo pa yung presensya ng Panginoon. Okay? Yan. Number 7, in praying churches, every meeting becomes a prayer meeting. No? Bawat meeting ay prayer meeting. Okay? So kahit sabihin natin yan ay board meeting, o yan ay meeting ng mga officers, o kaya ano pa, evaluation meeting, no? Lahat ng meeting ay prayer meeting. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng meeting, merong ginagawang pananalangin. Hindi kinakalimutan yon. Okay? Sabi niya sa Philippians 4:6, everything by prayer. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Okay? So a praying church develops a lifestyle of prayer and dependency on God. So isang iglesyang mapanalangin, talagang sisikap nila na ang panalangin ay maging lifestyle na. No? Meron nga nagsabi na ang praying daw prayer daw parang ano yan, parang spiritual breathing. Di ba? Di ba? Gaano kadalas tayo humihinga? Di ba? Parate, di ba? Paano kung hindi ka huminga ng halimbawa 5 minuto, hindi ka huminga? Di ba? Baka so parati tayong humihinga. Di ba? Ganun din sa spiritual na buhay natin. Kailangan parati tayong nananalangin. Okay? Hindi naman ibig sabihin na wala ka nang ginawa kundi manalangin. Pero kahit meron kang ginagawa, nananalangin ka pa rin. At kung medyo busy ka sa ilang mga bagay, pagtapos ka na ron, babalik ka uli sa panalangin. Di ba? Okay, so kasi ang panalangin talaga is our expression of dependence on God. Pag tayo nanalangin, parang sinasabi natin sa Lord, Lord talagang sa inyo ako umaasa. Pero pag di na tayo nanalangin o nagkukulang tayo sa panalangin, parang sinasabi natin, Lord, kaya ko na to. Diba? So, let's pray and let's work para ang ating church ay hindi lang maging a church that prays, kundi a church, ano gusto natin? Devoted to prayer. Amen. So, meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. Praise the Lord. Okay, so, bago tayo dumako sa iba pang ano natin, mag-pray muna tayo. Let's pray for one another. Hanap ulit tayo ng ating prayer partner, yung di pa natin nakasama sa panalangin, no? At ipanalangin natin ang bawat isa. Pwede natin ipanalangin yung mga susunod na mga gawain natin. Halimbawa, next week, merong, alam niyo ba na merong preaching point, kauna-unang preaching point, next Wednesday sa Bears of Hope sa Isabelita Subdivision, no? So, ano yan, kailangan talaga ng panalangin yan. Okay? At, syempre, iba pa mga, ano pa ba mga upcoming na mga activities natin? Next week, ang SOS din, merong ano, no? Merong cluster fellowship. Ayan. Tsaka, yung ating pledge, na sabi ko nga, praise God, dahil last Sunday, medyo sabi natin, lumaki, no, yung contribution ng mga kapatiran sa ating pledge. No? At let's pray na talagang lalo pang palakihin ng Panginoon yung contribution ng mga kapatiran. Sige po. So, hanggang doon na lang muna ako at tayo po ay tumungo na sa ating pananalangin sa bawat isa.